at sumasalo sa kanila. Yan. So ito, ang Panginoong Kristo, kasi alam naman natin, no? Mismo ang Panginoong Kristo may sabi naparito ako hindi para sa mga walang sakit. Naparito ako para dun sa mga may sakit. Naparito ako para dun sa mga makasalanan. Diba? Hindi para dun sa mga matuwid. Sapagkat yung mga makasalanan, ang kanyang gagamutin. Yung mga may sakit, ang siyang kanyang gagamutin, pagagalingin. So yung mga makasalanan, aalisin dun sa pagkakasala. Kaya, ang Panginoong Kristo, lagi ang mga sumasama sa Kanya, mga nakakasama niya, yung mga makasalanan. Kaya lang, merong mga sekta sa panahon na yon ng Judaismo na laging nakamasid, nakatingin sa Kanya kung ano yung Kanyang ginagawa. Nandun yung mga komento lagi. No? Yung nabanggit dyan, yung eskriba, mga pariseo. Hindi pa nabanggit dyan yung saduceo. No? Yun yung mga lagi nang may komento sa Kanya. At ang komento nito, bakit nakikisama raw ang Panginoong Kristo, tinatanggap wika ng taong ito, yung mga makasalanan, para makasama niya dun sa pagkain. Sumasalo sa pagkain. So, kasi sila, ang gusto nilang kasama, yung mga tanyag, yung mga kilala, no? Yun ang gustong kasama nitong mga eskriba, pariseo, maging nga saduceo, yun ang lagi nilang gustong kasama. Ngayon, tingnan natin. Kilalanin muna natin, sino ba itong mga pariseo at itong mga eskriba na yan? Sino nakakaalam kung sino yung eskriba? O kahit yung pariseo, saduceo. Tingnan nga natin. Pakibasa nga. Ito muna yung eskriba. Ang eskriba ay mga tagasulat o tagapagkopya ng kautusan. Eksperto sa batas ni Moises, sila rin ay tagapagturo ng batas at kadalasang nagsisilbing abogado o tagapayo sa mga usaping pangrelihiyon. So ito yung mga eskriba, no? Sa Hebreo, Sofer, Greek, Grammaticus, no? Sila yung tagasulat, tagakopya ng mga kautusan, no? Yung sila yung eksperto sa batas ni Moises. At nagsisilbi rin daw silang mga abogado o tagapayo pagdating doon sa mga usaping pangrelihiyon. So, ibig sabihin, isang grupo ito ng mga matatalino. Writer, mga abogado pa, no? Nagsisilbing abogado. Pagdating doon sa mga gawaing panrelihiyon. Sa kanila sumasangguni kung merong mga suliranin, problema, pagdating sa pangrelihiyon, lalo na sa kautusan, no? Eksperto sila sa batas ni Moises. Ito yung mga eskriba. Sino pa yung isang binanggit? Pariseo. Tingnan natin. Sino ba yung mga pariseo? Ang pariseo ay galing sa salitang Hebrew na perushim, na nangangahulugang ang mga hiwalay. Isang sekta ng Judaismo na kilala sa mahigpit na pagsunod sa batas at tradisyon ng mga ninuno. Ayan, isang sekta to ng Judaismo. No? Ando pa rin, mahigpit pa rin sila sa batas, no? At tradisyon ng mga ninuno. Kaya lagi yung mga salit-saling sabi, yung mga sinabi sa kanila ng mga magulang nila, yun ang nakatanim sa puso't isipan nila. Kaya dumating ang Panginoong Kristo, lagi nilang tinutuligsa, kinukomento ang Panginoong Kristo. Na ito, ganito, ang sabi nung mga magulang namin noon, ganito. Iba yung tinuturo ng Panginoong Kristo. Diba? So, isang sekta ng Judaismo, itong mga pariseo. Diyan galing si Pablo. Si Pablo,
bago siya maging iglesia ng Diyos, isa siyang mahigpit dyan sa sekta ng mga Pariseo. Diyan galing si Pablo. At hanggang sa siya ay tawagin ng Panginoong Hesukristo. No? Kaya mahigpit sila doon sa mga batas at palatuntunan ng tao, mga tradisyon ng tao. Isa pa, yung laging laging pinagsasabihan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ikaw, mga mapagpaimbabaw, no? Lagi pinagsasabihan to ng Panginoong Hesukristo Ang mga Saduceo ay isang relihiyosong pangkat ng mga Hudyo, karaniwang binubuo ng mga mamamayang pamilya, pari at mga kasapi ng mataas na lipunan. Naniniwala lamang sila sa Pentateuch at hindi gaanong pinapahalagahan ang ibang kasulatan. Hindi sila naniniwala sa pagkabuhay na muli, sa mga anghel at sa espiritu. Ayan. So yun yung mga Saduceo. Talagang samahan ng mga mayayamang pamilya. No? Matataas na tao sa lipunan. Sila yan. At ang kanila lamang pinaniniwalaan, yung 5 aklat ni Moises. Ano yun? Genesis, Exodo, Levitico, bilang Deuteronomio. Yung 5 na yun. Mahigpit sila doon. Yung iba, binabaliwala nila. Diyan sila mahigpit sa mga sulat ni Moises sa batas at palatuntunan na yon. At hindi sila naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Hindi sila nananampalataya doon. Nakapwa na pinaniniwalaan naman ng mga Pariseo. Yun naman ang pagkakaiba nila ng Pariseo sa kanilang mga Saduceo. Yung mga Saduceo, hindi naniniwala sa pagkabuhay na maguli, sa mga anghel, hindi sila naniniwala sa anghel, hindi sila naniniwala sa espiritu. Kaya sila, maaaring paniniwala nila, pagka namatay na sila, ganun lang. Wala na. Pero yung Pariseo, naniniwala naman sila. So yun naman ang pagkakaiba ng dalawang sektang ito. Pero ito, isang samahan ng talagang matataas na tao sa lipunan, mayayaman, mga kilalang tao. Yan yung mga Saduceo. Ngayon, basahin din natin yung pinagkunan din ng ating paksa sa Lucas 15:3-4 hanggang 7 yan. At sinalita niya ang kanila ang talinghagang ito na sinasabi, aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon, ay hindi iiwan ang siyam na ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan. Yan. Sunod. So ito, unawain ninyo yung ating binasa, no? Meron nawalang merong tupang 100. Nawala yung isa. Yung 99, nandun sa kulungan. Ano ang ginawa? At pagka nasumpungan niya, ay pinapasan niya sa kaniyang balikat at natutuwa. At pag uwi niya sa tahanan, ay titipunin niya ang kaniyang mga kaibigan at ang kaniyang mga kapitbahay. Nasasabihin sa kanila, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. Yan, sunod. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa 99 na taong matutuwid na di nangangailangang magsipagsisi. Yan. So ito, isang talinghaga ng ating Panginoong Hesukristo. Bibigay niya ng aral doon sa mga kapatid. Na pinakita niya, merong 100 tupa na alaga ng pastol na wala yung isa. Iniwanan niya yung 99 para ano ang gawin? Para hanapin yung isa.
No? Kasi tayo man, di ba? Kung meron tayong alagang hayop, maluwang yung bakuran mo, may alaga kang halimbawang mga manok, nawala yung isa, hahanapin mo yun, iiwanan mo yung, kasi nakasinop na yung iba eh. So ang hahanapin mo, yun nawawala. Kaya nung makita itong isang tupang nawala, tinawag niya yung kanyang mga kaibigan at nagsaya sila. No? Kasi nakita niya yung nawalang tupa. Yun. So, ang sabi, magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na di nangangailangang magsipagsisi. Kasi hindi na, yung 99, okay na yun eh. No? Nandun na siya eh. Kumbaga sa iglesia, ikumpara natin sa pananampalataya, yung 99, ligtas na yun eh. Wala nang katinag-tinag yun eh. Hindi siya nangangamba na yung pastor doon, may mapapahamak pa ron. Ang hinanap niya, yung isang nawala. Kaya maging sa loob ng iglesia, ganun din. Kapag mayroong kapatid na naliligaw ng landas, nandoon yung pagbisita, pagpapayo doon sa mga kapatid na nakalilimot, nakagagawa ng hindi tama. So, magiging isang kaluguran, magkakatuwa sa langit, no? Kapag mayroong isang kapatid na nagsisi sa pananampalataya. Lalo na kung wala pa sa iglesia, wala pa talaga sa kulungan, talagang yun, hinahanap din yun. No, kaya mayroong pagmimisyon sa loob ng iglesia. Bakit tayo nangangaral? Para makapaghikayat, para yung isang taong naliligaw ng landas, matuwid ng landas. Diba? Tingnan din natin kung paano binanggit ng Panginoong Kristo na mayroong isang pastol at yung pastol mayroong pinangangalagaan. Pagdating sa pananampalataya, sino yung ating pastol? Kanino sumisimbolo yung tagapag-alaga o pastol na mga tupa? Sino ba yung pagdating sa pananampalataya? Sino yung isang pastol na yon na tagapag-alaga ng iglesia? Ha? Kapatid na Jack. Sino kaya yung kapatid na Jack? Si Kristo. Tingnan natin. Panginoong Heso Kristo, ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ayan. Inihilin tulad ng Panginoong Kristo, siya raw yung pastol. At bilang pastol, inaalay niya yung kanyang buhay para sa mga tupa. Ano ba ginawa ng Panginoong Kristo para sa kanyang mga tupa? Di ba ibinigay niya yung kanyang buhay? Isinakripisyo niya yung kanyang buhay? Ipinako sa krus hanggang sa mamatay? Para sa kaligtasan ng kanyang tupa. Ang tupa sumisimbolo doon sa kanya, sa kawan, sa iglesia. Tingnan din natin, nung panahon ni Haring David, di ba si David, hindi pa siya hari noon. Tagapag-alaga siya ng tupa ng kanyang ama. No? Napakaraming tupa ang kanyang inaalagaan. Siya ang nagpapastol noon. At ano ang sabi niya? Nung minsan na lumabas si Goliath, pagkatapos walang gustong lumaban, naghahamon si Goliath, iniinsulto ang bayan ng Diyos. Lumabas si David para ibigay yung pagkain sa kanyang mga kapatid na mga sundalo. At nung makita niya na hinahamak ang bayang Israel, siya ang nag-volunteer na labanan itong higanting si Goliath. Pero ayaw ni Saul. Ang sabi ni Saul, kabata-bata mo, paano kang lalaban doon? Ano sabi ni David? Ako ay pastol ng mga hayop tupa ng aking ama. Kapag mayroong sumisila, mayroong leon o
o anumang mga hayop na sisila sa mga alaga niyang hayop, pinapatay niya. Ba? Kaya nga, yung bagting na gano'n, yung pinaiikot, parang tirador sa panahon naman natin, na yun naman pinaiikot, yun ang kanyang pinampapatay sa mga leon. Gaano kababangis sa mga leon, di ba? Yung mga lobo. Yun ang ginagamit niya. Kaya ang sabi niya kay Haring Saul, ganun ang ginagawa ko ako bilang tagapag-alaga, bilang pastol, literal na pastol ng mga hayop. Inaalagaan niya, pinoprotektahan niya yung kanyang mga alaga para hindi masila. So, ganun ang ating Panginoong Kristo. No? Pagdating sa spiritual, siya ang kanyang ibinigay, yung buhay niya para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Ngayon, kanino naman sumisimbolo yung tupa? Okay, basa? Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Ayan. So, dinirinig ng aking mga tupa. Ang Panginoon Kristo, ang pastol. So, meron siyang mga tupa. Sino yung mga tupa na yon? Yun daw dumirinig at sumusunod sa Kanya. So, yun yung sumisimbolo dun sa mga mananampalataya. Sumisimbolo yung mga tupa dun sa iglesia. Di ba? Sa mga mananampalataya. Ang sabi sa mga mananampalataya o iglesia. Ngayon, ano rin yung ginawa ng pastol? O ano nangyari doon sa isang daan na tupa? 'Di ba nawala yung isa, no? Mula sa 100, nawala yung isa, naligaw yung isa. Anong ginawa ng pastol ng mga tupa? Hinanap niya. No? Hinanap ng pastol yung tupang nawala. At nang makita, pinatawag niya yung kanyang mga kaibigan at nagsaya. Magbigay din tayo ng isang halimbawa. Di ba, ano yung talinghaga yung binigay ng Panginoong Kristo na nawala yung kanyang anak, naligaw ng landas yung kanyang anak, pagkatapos bumalik? Yung alibughang anak. Di ba? Sa talinghaga ng Panginoong Kristo. Na itong alibughang anak na ito, nagmadali na kunin yung kanyang mana. Mayaman yung kanyang magulang. Ngayon, ni-request niya sa magulang niya, bigay mo na sa akin yung mana ko. Ako na bahala sa sarili ko. No? Ibinigay naman, magbait yung magulang, ibinigay yung kanyang mana. Anong ginawa nung alibughang anak? Nung makuha yung kanyang mana, lumayo na sa kanyang magulang, nagpunta sa ibang bayan, anong ginawa sa kanyang kayamanan? Nilustay. Minom, nagsugal ng babae. Pagkatapos, nung wala na siya, pumasok na lang na isang katulong, tagapag-alaga nung sa mga hayop, naging tagalinis. No? Doon na lang din siya natutulog. Doon sa tabi ng mga hayop. Ngayon, naisip niya, yung magulang ko nandun. Ang kanyang mga alipin, no? Mga katulong, tagapag-alaga ng mga hayop, magaganda ang buhay, kumakain ng sagana. No? Bakit sa sarili niya, hindi lang ako bumalik doon at mag-a-apply siya na ganun din ang trabaho kaysa doon sa iba na namamasukan siya. Kaya noong bumalik siya, natuwa yung kanyang magulang. Niyakap siya, umiyak. At anong ginawa? Naghanda. Nagpapatay. Tinawag yung mga tauhan, magpatay kayo ng baka. No? Maghanda tayo sapagkat itong aking anak ay patay na at muling nabuhay. Kaya isang anak na kasama nung magulang, naiinggit. Bakit ako hindi ako kasama mo? No? Araw at gabi ako kasama mo, pero hindi ko naranasan na ako'y ipagpatay mo ng isang baka para magkasaya. Tawagin ng iyong mga kaibigan para magsaya. Yun nga ang sabi ng magulang. Ikaw araw-araw kong kasama. No? Itong kapatid mo, nawala, naligaw, patay na, at muling nabuhay. Yun ang kanyang ipinagdiriwang. Diba? So, naintindihan naman ng anak. Kaya,
yun ipinakikita natin kung paanong masaya, lalo na sa panahon natin, maging sa pamilya, no? Kung minsan, mayroong lumalabas na black sheep, Pero pagka yung anak na yun nagbago, napakalaking kaluguran doon sa magulang. Di ba? Malaking tuwa, galak sa kanyang puso't isipan na ang kanyang anak na naligaw, maituwid ng landas. Di ba? So, ganun din naman pagdating sa pananampalataya, nagkakatuwa sa langit. Alin, yung mga anghel, ang Diyos at ang Panginoong Kristo, nakatutuwa sila sapagkat kapag merong isang naliligaw, bumabalik sa pananampalataya. Kapag sa loob ng iglesia, meron ka rin naakay na nandun sa labas ng iglesia, naakay mo sa loob ng iglesia, nakakatuwa. Libong anghel, wika, ang nakakatuwa sa langit dahil sa isang taong makasalanang nagsisisi. Yun ang banggit ng banal na kasulatan. Meron pa, ano rin yung ginagawa pagka ang tao'y makasalanan. No? Sino pa yung kilalang makasalanan? Kasi sabi, binasa natin nung una, kaya kinokomento siya ng mga Saduseo, ng Eskriba, dahil nakikisama sa mga makasalanan. Nung panahon na yon, ano ang tawag doon sa mga maniningil ng buwis? Isa din sa mga makasalanan. Sino yung kilala ninyong maniningil ng buwis na nagbalik loob sa Diyos, sa Panginoong Kristo? Sino yan? Pati Bibian? Si Pablo? Hindi, yung maniningil ng buwis. Hindi. Sino? Yung maniningil ng buwis. Mayaman, maniningil ng buwis. Ang sabi niya, pag nakasingil siya ng malaki, babalik niya. Sino? Yung maliit lang, pandak lang yun. So, umakyat doon sa Sycamore para makita ang Panginoong Kristo nung dumaraan. Sino yun? Sakeo. Di ba? Nandito ba yun? Hindi. Ito naman yun sa 15:24. Ano yung sinabi ko kanina? So, itong si Sakeo. Tingnan natin. Si Sakeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, "Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay iminibigay ko sa mga dukha. At kung sangkaling nakasingil ako, akong may daya sa kanino mang tao ay isinasauli ko ng makaapat." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya ay anak din naman ni Abraham." Ayan, itong si Sakeo. No? Ito yung pandak na umakyat sa Sycamore. Kasi kita niya, ang Panginoon Kristo dumadaan, maraming tao. Hindi siya makasingit. Hindi niya makita. Gusto niya makita ang Panginoon. Ginawa niya, umakyat doon sa puno. Nakita siya. Sakeo, bumaba ka, sa iyo ko tutuloy. Diba? Laking kaluguran ni Sakeo. Ngayon, pinakikita lang natin na merong pagkakataon pang magsisi at magbago ang isang taong makasalanan. Itong si Sakeo na maniningil ng buwis na hindi lang siguro doble, triple kung maningil ng buwis. Patong-patong. Kaya ang sabi niya, para siya ay tanggapin ng Panginoon, sinasabi niya na siya ay magbabago. Kung sabi niya, yung kalahati ng kanyang pag-aari, ibibigay niya sa mga dukha, itutulong niya yung kalahati ng kanyang kayamanan. At kapag nakasingil siya ng may daya, isasauli niya na makaapat. Tanda nang siya ay nagbabago bilang makasalanan. Nagbabago siya, itutuwid na niya yung kanyang landas. So yun naman ang dapat gawin ng isang taong makasalanan na gustong magbago. Na yung masasamang gawa niya nung una, hindi na niya gagawin. Diba? Kaya sabi nga sa banal na kasulatan ng Apostol Pablo, tayo ngayon nandun sa bagong buhay, bagong nilalang na tayo. No, kaya kinakailangan yung datihang pagkatao natin na masama yung mga gawa, hindi nagagawin ng isang taong makasalanan na nagsisisi. Babaguhin na niya yung kanyang
sarili. Yan. At yung mga naligaw, nawala, kung sila'y makita at bumalik sa pananampalataya, saan natin sila naagaw nun? Yan, may mga kapatid na nakita natin, naliligaw na landas, napayuhan mo, nagbalik loob sa Diyos. O hindi mo ka pananampalataya, naakay mo, na-mission mo, pumasok sa iglesia. Saan natin sila naagaw nun? Kapatid na Brenda, saan kaya natin naagaw yon? Isang taong masama o kapatid na naligaw ng landas, kapag katapos naaralan muli, nagbalik loob, saan natin siya naagaw? Naagaw natin siya sa maling gawain at makakasama natin siya sa buhay na walang hanggan. Yan. So, makakasama sa buhay na walang hanggan. Kasi, kapag ang taong isang makasalanan, hindi nagbago, saan siya nakalaan? Sa apoy na. Sa parusahan na. Kapag ang isang tao nakamatayan niya, yung kasalanan kanyang, kung saan siya namatay na pagkakasala, tumalikod sa Diyos, apoy ang kanyang daranasin. Kaya doon natin siya maagaw. Ano sabi ni Judas? Sa Judas 1:23, hindi si Iscariote, no? Judas sa kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. Naagaw sa apoy, at ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuotan pati ng damit na nadungisan ng laman. Ayan. Naagaw natin sa apoy. Ang iba'y kay iligtas ninyo, na agawin sa apoy. Diba? Doon natin naagaw sa apoy. Ibig sabihin, doon sa parusa. Ibig sabihin ng apoy, parusa ng Diyos. Doon sa puot ng Diyos, doon natin sila naagaw kapag nagbalik loob sa Diyos. So, malaking bahagi yun ng bawat isa sa atin. Tungkulin natin yun. No? Meron tayong nakitang kapatid na naliligaw na landas, payuhan natin, akayin natin na muling magbalik loob sa Diyos. Diba? At ang magkakatuwa nun, ang sabi, next mo nga. Ayun na naman. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Gayon din, sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan nagsisisi. Yan. Talagang magkakatuwa sa langit, wika. Dahil sa isang makasalanang nagsisisi. No? Matutuwa ang mga nasa langit. Sino ba yung mga nasa langit? Mga anghel ng Diyos. Ang Diyos at ang Panginoong Jesucristo. Matutuwa sila kapag merong nagbabalik loob. Merong isang naligaw na nakita, nagbalik loob sa iglesia. Kaya doon sa ating aral, tunay na napakahalaga ng isang kaluluwang manunumbalik sa pagkakilala sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesus. Sapagkat ang pag-ibig ng Panginoon Diyos ay maligtas ang lahat ng tao. Yun ang ibig niya. Yung ibig ng Diyos, yung nais ng Diyos, maligtas ang tao. Di ba? Sabi niya, na ang Diyos ang may ibig, na ang lahat ng tao ay mga ligtas. Kaya lang, sino ang lumalayo? Sino umaayaw sa kaligtasan? Ang tao. Di ba? Pero ang layunin ng Diyos, gusto niya, maligtas lahat. Kaya lang, ang tao lang talaga ang matigas ang ulo. Kaya, tayong mga mananampalataya bilang tupa ng Panginoon, ay dapat manatili sa kawan ng Diyos upang may proteksyon tayo sa ating dakilang pastol. Yun ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat nasusulat na maraming lobong ganid na nag-aabang upang masila ang mga tupa. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. So, yun ang sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya, kinakailangan talagang magawa natin
yung ating tungkulin sa iglesia, manatili tayo sa iglesia, huwag tayong maligaw, no? Kundi manatili tayong matibay sa ating pananampalataya upang makatiyak tayo doon sa kaligtasan at magkaroon ng kabuluhan sa bawat isa sa atin yung sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Kristo, pagbibigay ng kanyang buhay para sa atin. Huwag nating baliwalain, huwag nating sayangin yung isang pagkakataon na yon na ipinagkaloob ng Panginoong Kristo, yung kanyang buhay, alang-alang sa ating kaligtasan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Meron po kayong gustong i-share, itanong? Kung wala po, tayo ay magpapatuloy at akin pong ipinagkakaloob sa ating diakono. Maraming salamat, Elder Ferdinand de Lorido, para sa pagliliwanag ng ating Bible study. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay makikinig ng isang intermission. Ito po ay pinaghandaan ng ating mga mahal na kapatid, ang Angeles Yusungay family.